Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Naririnig ni Gerald ang isang dalaga na tumatawag sa kanya. Pagkalingon niya, napagtanto niya na wala iba ito kundi si Whitney, ang president ng Student Union. Malinaw na nasaksihan ni Whitney ang eksena kung saan lumabas si Gerald sa Ferrari. Sa oras na ito, nakatitig siya kay Gerald at hindi siya makapaniwala, makikita ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Anong magagawa ko para sayo? Hindi inasahan ni Gerald na makikita siya ng kakilala niya kahit na sinabi niya kay Aiden na ibaba siya sa malayo sa campus. Alam ni Gerald na ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Whitney ay dahil gusto niyang malaman kung bakit siya lumabas sa isang Ferrari. Gayunpaman, nagpanggap si Gerald na medyo nalito siya. Seryoso? Ikaw, bakit ka lumabas sa Ferrari? Diretso siyang tinanong ni Whitney. Talagang nakaranas siya ng maraming nakagugulat na revelations sa mga huling pagtatagpo nila ni Gerald. Una sa lahat, nalaman niya na si Gerald ay nanalo ng loto at talagang nanlibre siyang kumain Homeland Kitchen kagabi. Bukod dito, hindi siya nag-atubiling iwaldas ang kanyang pera. Sa makatuwid, nagpa siya si Whitney na tanungin ang mga kaklase ni Gerald tungkol sa bagay na ito dahil gusto niyang malaman kung ano ang eksaktong nangyayari. Ang sagot na nakuha niya sa kanila ay nanalo si Gerald sa loto at nanalo siya ng $3,000. Gayunpaman, marami sa mga mag-aaral ang hihinala na si Gerald ay nanalo ng higit pa sa $30,000 mula sa loto. Lalong hindi naging komportable si Whitney dahil dito. Paano na si Gerald na isang mahirap ay biglang magiging swerye? Nabulag ba ang Diyos? Normal lang kay Whitney na ganito ang maramdaman. Sa bagay, walang sino man ang magiging komportable o masaya kung ang isang tao na buong buhay nilang binubuli ay biglang nagkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa kanila. Sinasadya ni Whitney na hanapin si Gerald para malaman ang rason kung paano ito nangyari. Ilan ang nakuha niya sa loto? Hindi niya inasahan na makasalubong niya si Gerald habang papalabas na siya ng university. Nakita niya pa na lumalabas sa mamahaling Ferrari ang lalaking ito. Oh, iyon ang kotse ng kaibigan ko. Hinahatid lang niya ako sa school, sagot ni Gerald. Hahaha. Sasakyan ang kaibigan mo? Sino ang kaibigan mo? Ikaw na si Gerald, magkaroon ng mga kaibigan na napakayaman. Hindi ako maniniwala sa iyo kahit patayin mo pa ako. Hindi talaga kumbinsido si Whitney. Aba, hindi mahalaga sa akin kung maniniwala ka sa akin o hindi. Bukod pa diyan, kung mayroon man akong mayamang kaibigan ay wala namang kinalaman sa'yo, hindi ba? Sagot ni Gerald dahil nagsisimula na siyang mainis. Ang babaeng ito ay masyadong hindi makakausap ng maayos. Nagsisimula na ring tuklasin ni Gerald na pagkatapos niyang makakuha ng kayamanan, nagbabago rin ang personalidad niya. Noon, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin si Whitney sa ganitong pamamaraan. Talagang nainis si Whitney sa tono ng pananalita ni Gerald. Ikaw? Wow! Gerald, hindi mo alam kung paano pahalagahan ang pag-aalala ng iba sa'yo. Nag-aalala lang ako na niloko ka ng ilang organization. Hindi mo ba alam kung paano gumagana ang ilang mga organisasyon na mamparalinlangin ang mga tao? Una, sinubukan nilang kunin ang atensyon ng tao sa pamagitan ng paggamit ng iba pang mga paraan upang pasayahin ka. Pagkatapos nito, ginagawa ka nilang walang kabuluhan at materialistic. Kapag nasanay ka na sa pamumuhay na tulad ng isang mayamang tao, kailangan mong magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanila para mapanatili ang lifestyle na nakasanayan mo na. Kung hindi man, magiging walang silbi kang tao. At saka, bilang president ng Student Union, sa palagay mo wala akong karapatang makialam sa iyong mga pribadong gawain. Kung sumali ka talaga sa organization, mapapahamak mo ang kagawaran ng Student Union. Sinusubukan ko lang na payuhan ka kasi naging mahirap ka buong buhay mo at wala kang alam tungkol sa anumang nangyayari sa mundong ito. Si Whitney ay patuloy na nagsalita ng galit. Pilit nang umiti si Gerald bago umiling at sinabi, nasabi ko na sa iyo ang totoo. Wala na akong ibang masasabi. Kotse yun ng kaibigan ko. Mabuti. Kalimutan natin ang tungkol sa kotse na iyon. Tatanungin kita ngayon tungkol sa loto na napanalunan mo kahapon. Narinig kong sinabi ng mga tao na gumastos ka ng higit sa $20,000 para sa hapunan kagabi. Totoo ba? Akala ko nanalo ka ng $30,000 sa loto. Gumastos ka ba talaga ng $20,000 ng ganoon lang? Tanong ni Whitney habang nakatingin kay Gerald. $30,000.
Sino ang nagsabing nanalo ako ng $30,000? Mga hula lang iyon. $3,000 ang kinuha ko mula sa bangko pero sino ang nagsabing nanalo ako ng $3,000 mula sa loto? Sagot ni Gerald na may nagmamalaking ekspresyon sa kanyang muka. Nang makita ni Whitney ang ekspresyon sa muka nito, ramdam na ramdam niya agad ang paglubog ng puso niya. Oo naman, tama ang hula niya. Dahil si Gerald ay handang gumastos ng $22,000 ng gano'n na lang, sigurado na nanalo si Gerald ng higit sa $30,000 sa loto. Magkano ang napanalunan mo? Hindi okay sa akin na sabihin ko sa iyo ang bagay na iyon. Pero hindi marami ang napanalunan ko. Hindi masyadong marami? Okay, Miss President Jenkins, kung wala nang iba, gusto ko nang umalis ngayon. Sagot ni Gerald na may walang malasakit na ekspresyon sa kanyang muka. Nararamdaman ni Whitney na parang sasabog na siya sa oras na ito. Humph! Sa tingin mo talaga napakagaling mo. Maswerte ka lang na nanalo ka ng kaunting pera mula sa loto. Pero hindi ka may kukumpara sa isang second generation rich kid na tulad ni Victor. Galit na pinadyak ni Whitney ang kanyang paa dahil hindi niya matiis ang ugali ni Gerald. Si Victor ay isang second generation rich kid. Kahit na hindi siya masyadong may kakayahan o kahanga-hanga, kahit na ano pa siya, sa mga mata ni Whitney, ang isang second generation rich kid ay tiyak na mas mahusay kumpara kay Gerald na nanalo lamang sa loto. Gerald sir, beep, beep. Sa oras na ito, isang Audi A6 ang huminto sa tabi mismo ni Whitney. Matapos ibaba ang bintana ng kotse, inilabas ni Victor ang kanyang ulo, habang Hi everyone, this is Chris Noth. You may know me from the original Law and Order, Sex and the City. nakatingin siya kay Whitney. Whitney, bakit ka namumutla? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? O ayaw mo akong samahan para sa maintenance appointment ko ng Audi A6? Kaswal na tanong ni Victor. Hindi, Victor, wala yon. Medyo nalulungkot lang ako. Sa totoo lang, medyo naguguluhan ako ngayon at nararamdaman ko rin na hindi ko maipaliwanag kung bakit ako nalulungkot. Ah! Bakit ako nalulungkot? Hindi maipaliwanag ni Whitney ang kanyang nararamdaman sa oras na ito. Nang makita ni Victor na nababalisa si Whitney, alam niya na dumating ang kanyang pagkakataon at dali-dali niya inaliw. Whitney, bakit hindi ka sumakay sa sakyan ko? Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Baka makakatulong ako sa'yo. Tumango si Whitney. Dahil parami sa mga mag-aaral na lumalabas para maglaro sa oras na ito, naramdaman ni Whitney mabuti at ipinagmamalaki niya na nakaupo siya sa isang Audi A6. Pagsakay niya sa kotse, ipinarada ito ni Victor sa pasukan ng university at hindi niya balak na magmaneho pa. Sa oras na ito, sinabi ni Whitney kay Victor ang tungkol sa pagtatagpo nila ni Gerald. Puffed! Ngumisi si Victor at sinabi, Whitney, bakit ka nag-aalala kay Gerald? At saka, ano naman kung nanalo siya sa loto? Nabalitaan ko na naging mahirap na naman si Gerald. Haha, talagang gusto kong sabihin sa'yo ang lahat tungkol dito. Kagabi, napahiya din si Victor dahil nagbayad si Gerald ng mas mahal na package sa Homeland Restaurant kumpara sa kanya. Nagtaka din si Victor at nag-aalala tungkol sa pagkapanalo ni Gerald sa loto. Kaya nagpadala siya ng isang tao upang imbestigahan ang sitwasyon na ito. Ano? Talaga bang mahirap na naman si Gerald? Kanino mo narinig ang balita? Sabi ng isa sa mga kaklase ni Gerald, si Gerald ay nanalo ng higit sa $30,000 mula sa loto at iyon ang dahilan kung bakit mas handa siyang gumastos ng $22,000 para sa hapunan kagabi. Agad na sinabi ni Whitney. Hahaha. Oo, totoo na nanalo si Gerald ng $30,000 sa loto. Yung dahilan kung bakit ginastos niya ang $22,000 sa dinner ay dahil gusto niyang labanan ang karibal niya kay Xavier na si Yuri. Pareho sila ang may gustong magpakitang gilas sa mga tao batay sa kung sino ang may mas maraming pera at nagpasya silang hatiin ang bayarin para sa pinakamahal na private room na may mga signature dishes. In-order ni Gerald ang lahat ng yon at yon ang dahilan kung bakit siya nagbayad ng napakalaking pera para sa dinner kagabi. Kahit na napahita si Yuri kagabi dahil hindi siya makapagbayad $11,000 on the spot, masasabi ko na pareho silang natalo kagabi. Ah! Kaya pala ganun. Alam kong kahit kailan ay malas pa rin si Gerald pero... Nagpatuloy sa pagsasalita si Whitney. Victor, alam mo bang bumaba si Gerald mula sa isang Ferrari sa harap ng entrance ng school ngayon lang?
Bukod pa dito, ang Ferrari na ito ay isang International Limited Edition na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $7,000 hanggang $8,000. Tinanong ko siya tungkol dito at sinabi niya sa akin na ang Ferrari ay pagmamay-ari ng kaibigan niya. Oh? Nangyari na ganyan? Nakita mo ba ng malinaw? Talagang International Limited Edition Ferrari. Oo, malinaw kong nakita. Damn it. Paanong nagkaroon si Gerald ng isang kaibigan na may isang limited edition Ferrari? Bulong ni Victor sa sarili. Pareho sila nakadama ng labis na lungkot sa oras na ito. Paano nagkaroon ng mas mahusay na mga koneksyon si Gerald kaysa sa kanila? Paano ito magiging posible? Bakit nila ito pinapayagan na mangyari? Hindi. Talagang hindi pwede. Pareho silang nalungkot habang bumabiyahe papunta sa unang maintenance ng kanyang Audi A6. Ipinagmamalaki ni Victor ang kanyang kotse, pero nahiya siya nang maisip niya ang Ferrari na minamaneho ng kaibigan ni Gerald. Pareho silang naguguluhan sa pangyayari na iyon at naramdaman na kailangan nilang malaman ang katotohanan kung sino ang kaibigan ni Gerald. Pagkatapos nito, habang hinihintay ni Victor ang maintenance ng kanyang kotse sa maintenance shop, bigla siyang nakipag-usap sa boss dahil nais niyang makuha ang paghanga at respeto mula sa mga taong ito na humahanga para sa kanya. Sa oras na ito, ang taong responsable sa maintenance ng sasakyan ni Victor ay nagsalira, "Sir, napakatalino mo para pumili ng isang high-end na Audi bilang personal mo na kotse. Ang mga Audi car namin ay hindi katulad ng alinman sa iba pang mga high-end o mamahaling kotse sa market. Halimbawa, ang isang Ferrari sports car ay pinaparamdam sa mga tao na respetado sila. Ang mga mayayaman lamang ang nag-invest sa mga ganoong uri ng kotse. Ngayon, karamihan sa mga ordinaryong mayayaman na negosyante ay bumibili ng kotse tulad ng Audi o mo. Pero hindi ba mas okay na magmaneho isang Ferrari? Sigurado na makukuha mo ang atensyon ng marami kapag nagmamaneho ka ng isang Ferrari." Hindi mapigilan ni Whitney na sabihin ito. "Hahaha. Ganda, dapat mo ring alamin kung sino ang gumagamit o nagmamaneho ng luxury car. Huwag na nating pag-usapan ang iba pa. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa mga Ferrari sports car. Ang mga ito ay mga mamahaling kotse at nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libong dolyar bawat isa. Kapag may-ari ka ng isang Ferrari, katumbas nito ang pagkilala sa iyong sarili bilang isang mayaman na tao." Noong mga nagdaan na ilang araw, nag-propose sila ng mga marketing plans para pasiglahin ang development ng junior at middle class. Hanggat handa kang magbayad ng deposito na $7,000, bibigyan ka ng isang designated driver na ipagmamaneho ka sa kanilang pinakamahal na Ferrari. Bukod dito, bibigyan ka rin ng pagkakataon na imaneho ang kotse mismo. Natutuwa ako na ang talagang mayayaman na tao na tulad mo ay hindi na impluwensyahan ng mga nasabing sasakyan o alok, Maurite. Sa kabaligtaran, maraming iba pang mga kabataan ngayon ang mayayabang. At puno lang ng walang kabuluhan. Kahit na ang kanilang mga pamilya ay hindi tunay na nagmamay-ari ng anumang malalaking negosyo. Ang ilan sa mga taong ito ay may hinaharap na financial difficulties. Handa pa silang magbayad ng deposito para lang masiyahan ang kanilang sarili at magkaroon ng isang pagkakataon na subukan magmaneho ng Ferrari. Nang marinig nila sa mga sinabi ng lalaki, biglang nagtinginan sila Whitney at Victor. Parang nawala ang isang malaking bato sa kanilang mga puso. "Sir, sinasabi mo ba na hanggat handa kang magbayad ng $7,000, may magmamaneho sa'yo kung saan-saan para maranasan mo kung ano ang pakiramdam na sumakay sa isa sa mga Ferrari sports car?" Gulat na tinanong ni Whitney. "Oo, pero sabi sa balita doon, narinig ko na ang promotion na ito ay makakansela sa loob ng ilang araw. Kasi ang promotion ay walang silbi at maraming tao ang pumuna sa Ferrari, sinasabi nila masyado daw itong flashy." "Ah! Sa wakas ay naiintindihan ko na." Bumuntong hininga si Whitney. Naisip nila na para mapasaya ni Gerald ang sarili niya, talagang ginastos niya ang $7,000 para maranasan kung ano ang pakiramdam na magmaneho ng isang Ferrari. Hindi makapaniwala si Whitney na si Gerald ay talagang isang nakakasuklam na tao. Sa oras na ito, naisip ni Whitney na hindi sinusubukan ni Gerald na iwasan na makita siya ng sinoman, sinadya niyang tumigil sa entrance ng school para makita niya siyang bumaba sa Ferrari. Nakakadiri talaga ang tao na yon. Puffed. Achoo! Kagagaling lamang ni Gerald mula sa driving test registration center sa campus at bigla siyang nabahing pagkalabas niya dito. Kakatapos niya lang na mag-sign up para sa driving test.
Ang driving school na ito ay direktang nakikipagtulungan sa campus at ang campus ay nagrenta ng bahagi ng venue para magpatakbo sila ng isang driving school. Nagdesisyon na si Gerald na bumili ng kotse dahil may ilang araw na lang siya hanggang sa katapusan ng buwan. Kailangan niyang gastusin ang $3 million na laman ng kanyang Universal Global Supreme Shoppers Card. Gayunpaman, paano siya bibili ng kotse kung wala siyang driver's license? Noon, walang sapat na pera si Gerald na mag-sign up para sa driving test upang makakuha ng driver's license. Sa wakas ay meron siyang sapat na pera para magawa ito ngayon. Tuwang-tuwa si Gerald at marami na siyang inaasahan na mangyayari sa oras na ito. Pero, hindi niya talaga alam kung bakit siya nababahing noong mga nakaraang araw. May nagsumpa ba sa kanya? Nagpa siya si Gerald na bumalik sa dormitoryo para makapagpahinga. Sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag sa kanyang ang kanyang roommate na si Harper. Kamusta, Harper? Gerald, nasaan ka? Babalik ka na ba sa dormitoryo? Nagsuggest si Alice na gumala daw tayong lahat. Punta ba tayo? Si Hailey yung nagtanong kay Alice na imbitahan tayong sumali sa kanila. Habang pinapakinggan ni Gerald ang mga salita ni Harper, naramdaman niya na si Harper ay hindi na maskulin na tulad ng dati mula nang mahalin niya si Hailey. Gayunpaman, alam niya na hindi niya dapat husgahan si Harper ng ganoon. Kung tutuusin nung umibig siya, ganoon din ang kilos niya. Palagi niyang iniisip si Xavier at palagi niyang inuuna ang damdamin ni Xavier sa kahit anong gawin niya. Kapag masaya si Xavier, masaya din siya. Kapag malungkot si Xavier, malungkot din siya. Walang dahilan para ipaliwanag kung bakit ganito ang pakiramdam niya. Siguro, iyon ang nangyayari kapag nagmamahal ka ng isang tao. Oh? Sa tingin ko hindi ako makakasama sa inyo. Sigurado akong ayaw akong makita ni Alice. Mabilis na sagot ni Gerald. Hindi, ang dahilan kung bakit kami nagpasya na imbitahan ka, kausapin ka tungkol dito ay dahil sinabi ni Alice na dalhin ka sa selebrasyon. Agad na sinabi ni Harper kay Charlie. Ha? Nagulat si Gerald. Hindi may paliwanag ang pangyayari na ito. Hindi ba laging naiinis si Alice tuwing nakikita si Gerald? Bakit siya mismo ang magyayaya kay Gerald na sumama sa isang selebrasyon? Sa totoo lang, nakainom na si Gerald at kumain ng maraming pagkain sa bangkwet kaninang tanghali, kaya hindi pa siya nagugutom. Sa katunayan, pagod na siya dahil sa nakipag-usap siya sa mga negosyante kanina. Wala talaga siyang ganang pumunta. At saka, dahil ito ay isang simpleng pagtitipon lamang, gusto talaga ni Gerald na maghanda para sa kanyang driving test. Siguro ito ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga second generation rich kids ay palaging nasa mga pagtitipon para makisalamuha sa isa't isa. Kahit na hindi niya pa pinapaalam ang kanyang tunay na pagkatao, lahat ng mga uri ng mga party, entertainments at pagtitipon ay tila umiikot na sa kanya. Nang tumanggi si Gerald na dumalo sa pagtitipon, sinabi din ni Harper na hindi na ayaw niya na ring pumunta. Naramdaman ni Gerald na wala siyang magawa at sa wakas, pumayag na siyang sumama sa party sa gabing iyon. Bumalik si Gerald sa dormitoryo at nagbago siya ng damit. Pagkatapos nito, nagkita si Gerald at ang kanyang mga roommates habang nagtitipon sila sa labas ng school gate. Alice, bakit ka bigla mo kaming niyaya na mag-dinner? Saan tayo pupunta? Nandito rin si Naomi at bigla siyang nagtanong kay Alice. Hahaha. Sa totoo lang hindi ako ang manlilibre ngayong gabi, si Quinton ang manlilibre. Ang kanilang restaurant sa Mayberry Commercial Street ay magbubukas na. Kung magiging maayos ang gathering mamayang hapon at kung nakakuha sila ng pag-apruba, ang Grand Marshal Restaurant ay mapupunta na sa Quinton family. Makikita ang pagmamayabang sa mukha ni Alice at hindi niya maiwasang mayangat ang kanyang mga mata para tingnan ang ekspresyon ni Gerald sa oras na ito. Humph! Naisip ba talaga ni Gerald na napakagaling niya dahil inimbitahan niya ang lahat ng kaklase niya Wayfair Mountain Entertainment? Talagang napahiya sila Quinton at Alice sa oras na iyon. Pero ano ang mga susunod na pangyayari? Si Gerald ay magiging mahirap pa rin tulad ng dati. Kaya niya bang ilibre ulit ang lahat ng kaklase niya sa Wayfair Mountain Entertainment? Gayunpaman, iba si Quinton. Ang Ziegler family ay hindi lamang nagmamay-ari ng kanilang sariling pabrika, ngunit may-ari din sila ng isa sa mga restaurant sa Mayberry Commercial Street. Kung nagkaroon siya ng isang mabuting relasyon sa negosyante na si Zach Lyle, kung gayon magiging matagumpay ang hinaharap ni Quinton. Si Alice ang nagpumilit na anyayahan si Gerald na sumama sa kanila ngayong gabi.
Gusto niyang malaman ni Gerald na hindi siya kailanman may kukumpara kay Quinton at gusto niyang makita ang hindi maganda, nakakahiyang ekspresyon ng mukha nito. Gayunpaman, medyo nainis si Alice. Ito ay dahil blanko ang ekspresyon ni Gerald sa kanyang mukha at parang wala siyang pakialam sa pangyayaring ito. Sige. Hintayin mo lang at makikita mo. Hindi mapigilan ni Alice sabihin ito sa kanyang sarili. Alice, ngayong araw ang opening ng restaurant ni Quinton, parang hindi tama na ang dami namin na inimbitahan mo doon. Hindi kami close sa kanya. Si Naomi ay medyo nag-alala. Si Jesseline, na nag-aayos ng kanyang makyup sa oras na iyon, ay biglang sabik na nagsalita, hahaha. Paanong hindi tama? Ang dahilan kung bakit niyaya kayong lahat ni Alice dahil may mahalagang anunsyo siya. Naniniwala ako na naalala ng lahat ang nangyari sa karaoke bar noong nakaraang linggo. Sa katunayan, si Quinton ang nanghingi ng tulong ng kanyang ama upang harapin ang problema na ito. Ang ginawa ni Quinton para sa amin ay talagang nakakaantig sa puso ni Alice. Sa nagdaang mga araw, walang tigil na nililigawan ni Quinton si Alice at pagkatapos mag-isip ni Alice, sa wakas ay nagpasya siya na bigyan ng pagkakataon si Quinton. Magiging boyfriend niya na si Quinton at siya ang magiging first love niya. Ano? Nagulat ang lahat nang marinig nila ang mga sinabi ni Jesseline. Hindi inaasahan na si Gerald ang unang nagsalita sa balitang ito. Buwisit! May kumuha na naman ng spotlight sa kabutihang loob na ginawa niya. Sobrang hindi mapalagay ni Gerald nang marinig niya ang balitang ito. Malinaw na siya ang nagresolba sa bagay na tinutukoy ni Alice. Sa totoo lang, ayaw ni Gerald na may kinalaman siya kay Alice. Bukod pa dito, ang tanging dahilan kung bakit siya nagpasya na tumulong na lutasin ang problema sa gabing iyon ay para kay Naomi. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkamali si Alice na si Quinton ang tumulong sa kanya na malutas ang bagay na ito. Naramdaman din niya na ang Quinton ay napakagaling at iyon ang dahilan kung bakit siya nagdesisyon na maging boyfriend si Quinton. Si Alice ay isang napakagandang babae at hindi pa siya nagmamahal dati. Siya ay isang tunay na diyosa. Nagsisinungaling si Gerald kung sasabihin niyang hindi siya nabihag sa hitsura ni Alice. Dapat ba siyang maghanap ng isang pagkakataon para sabihin ang totoo kay Alice? Kahit na hindi magpasalamat si Alice sa kanya, kahit papaano ay malalaman niya ang totoo at hindi siya makikipagrelasyon sa isang tao dahil lamang sa maling pagkakaintindihan. Naisip si Gerald sa sarili niya. Ang grupo ay nagpatuloy sa pakikipag-usap at pakikipagtawanan bago sila sumakay sa taxi papunta sa Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. Ang opening ceremony ng Grand Marshal Restaurant ay buhay na buhay dahil sa lahat ng mga taong kilala nila, ang buong lobby sa unang palapag ay masikip na ngayon. Ang mga lumabas-pasok sa restaurant ay mayaman at makapangyarihang tao. Nakakagulat talaga si Quinton. Alice, ang ibig sabihin ba nito na ang Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari na ng Ziegler family sa susunod? Pwede ba tayong pumunta dito at magsaya kahit kailan natin gusto? Tanong ni Jesseline habang nakatingin kay Alice. Siyempre. Hindi tayo kakalimutan ni Alice dahil mayroon siyang brother Quinton ngayon. Tama ba, Alice? Pagpasok ng mga dalaga sa restaurant, lahat sila ay tuwang-tuwa at hindi nila maiwasang tumingin sa paligid. Well, Sisters Teo. Siyempre, pwede kayong pumunta dito kahit kailan nyo gusto. Sa totoo lang, baka hindi nyo alam ang balita pero ang Grand Marshal Restaurant ay hindi pagmamay-ari ng Ziegler family. Biglang sinabi ni Alice sa mga dalaga habang lahat sila ay naglalakad sa paligid ng reception area. Ano? Hindi ba binili ng Ziegler family ang Grand Marshal Restaurant? Hindi, ang binili ng Ziegler family ay rights to operate ng Grand Marshal Restaurant. Ang moneymaker at may-ari ay ang malaking boss na nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street. Sa katunayan, ang buong Commercial Street ay pagmamay-ari ng Big Boss. Sabi ni Alice nang magbago ang ekspresyon ng mukha niya. Lahat ng negosyo sa Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari ng isang tao. Hindi ba ang lugar na ito ay inayos ng Mayberry Chamber of Commerce? Oh my God! Kahit sino nakakaalam na ang Mayberry Commercial Street ay nagbibigay ng walang katapusang stream ng pera, hindi ba? Hindi ba sinabi sa balita na ang kabuuang halaga na ginastos sa Mayberry Commercial Street sa araw-araw ay umaabot ng $14 million? Bilyon-bilyong dolyar ang halaga dito. Siyempre, ang Grand Marshal Restaurant ay nagkakaroon din ng higit sa ilang milyong dolyar kada buwan at aabot sa higit sa 10 at ilang milyong dolyar sa isang taon. Ang may-ari ay kumikita ng toneladang pera nang hindi man lang binubuhat ang isang daliri.
Halos sumabog si Jesselyn at ang iba pang mga dalaga nang marinig ang balita. Ang Mayberry Commercial Street pala ay hindi mula Mayberry Chamber of Commerce. Sa halip, isang big boss ang nagmamay-ari ng halos lahat ng negosyo sa lugar na ito. Wow! Ano ang halaga nito? Hindi nga. Nababaliw na ako sa kakaisip nito. Gusto kong malaman kung may anak ng big boss na iyon. Kung may anak siyang lalaki, sana mapangasawa ko siya. Si Jesselyn at ang iba pang mga dalaga nahuhumaling habang iniisip nila ito. Pilit nang umiti si Alice bago siya umiling at sinabi sa akin ni Quinton na ang mga big boss ng Mayberry Commercial Street ay magkapatid. Ang pagmamay-ari ng lalaking kapatid ay 70% ng negosyo at mga establishment sa Mayberry Commercial Street. Ang tawag sa kanya ng mga tao dito ay Mark Crawford at sabi ng lahat na isa siyang napaka-cool na tao. Nagdaos din sila ng isang welcoming banquet para sa kanya kaninang tanghali. Sa kasamaang palad, natanggap lamang ni Quinton ang kumpirmasyon upang patakbuhin ang restaurant kaninang hapon at hindi niya nakuha ang pagkakataon na makilala ang may-ari. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Alice na mapaisip sa kanyang sarili. Ang binatang ito ay isang pambihirang tao. Paano siya maakit sa isang ordinaryong dalaga na tulad niya? Bukod dito, nais talagang alamin ni Alice ang tungkol sa binatang may-ari na ito at sinubukan niyang hanapin siya sa internet pero wala naman siyang makitang anumang balita tungkol sa kanya. Look! Sa oras na ito, nakikinig si Gerald sa usapan nila at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kahihiyan. Lalo na dahil sinabi ni Alice na si Mark Crawford ay napaka-cool. Cool ba talaga siya? Hindi kaya nagkamali ang pagkakaintindi ng mga tao nung sinubukan niyang landiin sila Elena, ang iba pang mga batang babae. Kasabay nito, naramdaman ni Gerald na medyo weird ang nararamdaman. Nagtataka siya kung ano ang magiging reaksyon nila Alice at Jesselyn kung alam nila na ang batang boss na pinag-uusapan nila ay siya. Alice? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nandito ka? Habang sabik na tinatalakay ng lahat ang restaurant, si Quinton na nakabihis ng formal na kasuotan ay lumakad kasama si Harold sa tabi niya. Lalong naging gwapo si Quinton ngayon. Ang gwapo talaga niya sa harap ng grupo ng mga dalaga. Nakita kong abala ka sa pakikisalamuha at pag-aliw sa mga customer mo, pagod ka na ba? Ngumiti si Alice habang nagsasalita ng mahinhin. Hindi pa siya nagkaroon ng relasyon noon at hindi siya ang uri ng babae na kumikilos ng maayos sa harap ng mga tao, na kung paano kumikilos ang kanyang roommate na si Jesselyn. Kaya nagsasalita siya sa mahinhin at nahihiyang paraan. Okay lang ako. Ang ilan sa mga uncle at may-ari ng mga negosyo sa Mayberry Commercial Street ay bumisita sa amin ngayon. Naghanap lang ako ng isang table para sa kanila. Halika, Alice. Ikukuha na ako ng lamesa para sa inyo, sagot ni Quinton na may maliwanag ng ngiti sa kanyang labi. Sa oras na ito, bigla niyang nakita si Gerald na nakatayo sa likuran ng karamihan. Hinawakan ni Gerald ang isang maliit na kabayong kahoy na nakalagay sa isang shelf. Ang maliit na kahoy na kabayo na ay mukhang napakahusay na inukit sa sandaluod. Agad na naakit nito si Gerald. Napuno siya ng pag-usisa sa sandaling ito. Hoy! Fragile yan! Mag-ingat ka, Brother Gerald. Mabilis na sinabi ni Quinton ng may sarkastikong tono. Sa katunayan, medyo nainis at nainggit si Quinton kay Gerald dahil pinahiya siya nito sa Wayfair Mountain Entertainment. Si Quinton ay naiinggit pa rin kay Gerald, kahit na ang tanging dahilan kung bakit dinala ni Gerald ang mga ito sa isang marangyang dinner sa loob ng Wayfair Mountain Entertainment ay dahil may utang na loob si Zack sa kanya dahil niligtas niya ang babaeng anak nito. Gayunpaman, medyo gumaan ang pakiramdam ni Quinton sapagkat ang kanyang pamilya ay malapit na kay Zack. Naisip ni Quinton na ang pagiging magkaibigan nila Gerald at Zack ay hindi posibleng tumagal. Hindi posible para sa isang tao na magpasalamat sa isang tao ng mahabang panahon. Si Gerald ay isang walang kabuluhan at hangal na tanga lamang. Hoy! Huwag ibagsak ang kahoy na kabayo na iyon, Gerald. Paano kung ikaw nakasira ka na naman? Paano kung nasira mo ang maliit na kahoy na kabayo, tulad ng kung paano mo nasira ang oil painting? Wala utang na loob si Quinton sa'yo, kaya paano mo siya mababayaran? Tama? Isa talaga siyang probinsyano. Gusto niyang hawakan ang lahat ng nakikita niya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gusto ni Alice na yayain si Gerald dito ngayon. Hindi kami komportable sa kanya. Inilabas ni Jesselyn at ng iba pang mga dalaga na hindi sila nasisiyahan kay Gerald.
Sa katunayan, ang dahilan kung bakit harap-harapan nilang pinagtatawanan at pinupuna si Gerald ay dahil alam nilang hindi siya gusto ni Quinton. Kung si Gerald ay naging mabait at kung nakipagkaibigan siya kay Quinton noong sila ay nasa Manor, sigurado na tatandaan iyon ni Jesselyn at ng iba pang mga dalaga. Gayunpaman, hindi iyon nangyari. At saka, hindi na nasisiyahan si Quinton na makita si Gerald dito at parang walang muwang si Gerald tungkol sa anumang bagay. Paano naman makikipagkompetensya si Gerald kay Quinton? Mabilis na inatake ng mga dalaga si Gerald dahil gusto nilang ipakita ang kanilang mga posisyon sa harap ng Quinton. Samantala, umiling lang si Alice dahil wala siyang magawa. Noong una, balak niyang maghiganti kay Gerald. Nang maisip niya ito ngayon, parang katawa-tawa na ang plano niyang. Ito ay nakakatawa para kay Alice na nag-aalala siya tungkol sa taong. Naomi. Harper. Bakit kayo nandito? Buisit naman Gerald, nandito ka rin. Sa oras na ito, may boses isang babae ang nainig sa likuran nila at siya ay gulat na gulat. Nang marinig ni Gerald ang boses ng babaeng ito, inangat niya ang kanyang ulo at tumalikod at napagtanto niya na si Xavier iyon. Malanding nakahawak si Xavier sa braso ni Yuri. Nagulat siya habang nakatingin kay Gerald, Naomi at iba pa. Hindi niya inaasahan na makakaya rin nilang dumalo sa isang high-end na okasyon. Napatingin si Gerald kay Xavier at nakita niyang nakadamit ito ng silver at gold. Pagkatapos nito, biglang naisip ni Gerald ang singsing na brilyante na binili ni Yuri para kay Xavier noon. Siguro binili niya ang lahat ng mga item na ito para maisusuot ni Xavier sa opening ceremony ng Grand Marshal Restaurant ngayong gabi. Sobrang nagmamalaki si Xavier sa oras na ito. Hindi na iwasan ni Gerald na mapaisip sa kanyang sarili, siguro talagang in love sila Xavier at Yuri. Siguro ginamit lang talaga siya ni Xavier para maibsan ang init na nararamdaman ng babaeng ito noon. Habang iniisip niya ito, naramdaman niyang nakakatawa talaga siya. Natatawa siya na nag-aalala siya para kay Xavier kagabi. Hindi na niya kailangang mag-alala para kay Xavier kahit kailan. Brother Quinton, hindi ko inaasahan na magkakilala din kayo ni Gerald. Magalang na sinabi ni Yuri. Sa katunayan, ang maliit na pabrika ng pamilya Lowell ay hindi maikukumpara sa taas ng status ng Ziegler family. Ang tanging dahilan kung bakit nakapunta si Yuri sa opening ceremony ngayon ay dahil ang ina ni Yuri at ang ina ni Quinton ay naging roommates noong college at malapit sila sa isa't isa, parati nilang ina-update ang bawat isa. Nang marinig ni Yuri ang tungkol sa opening ceremony, humingi siya ng tulong sa kanyang ina at ito ang dahilan na nakapunta siya rito kasama si Xavier ngayong gabi. Lahat sila ay mga kaibigan ni Alice. Yuri, kilala mo rin sila? Tanong ni Quinton. Brother Quinton. Galing sila sa kabilang klase. Brother Quinton, basura talaga si Gerald. Ito ay tulad ng isang high-end at luxurious na opening ceremony pero hindi siya nagpapakita ng anumang paggalang. Tingnan mo ang suot niya ngayon. Ibinababa talaga niya ang mga standard dito. Sambit ni Xavier habang tinititigan niya ng masama si Gerald nang. Hinigpitan pa niya ang pagkakapit sa braso ni Yuri. Para bang sinusubukan ni Xavier na ipakita kay Gerald na ang kanyang buhay ay mas mabuti dahil kasama niya na si Yuri. Bukod dito, gustong ipakita ni Xavier kay Gerald na siya ay karapat-dapat siya na makasama sa opening ceremony ng Grand Marshal Restaurant matapos niyang makipaghiwalay sa kanya. Sa palagay ni Xavier, talagang sinwerte si Gerald na nanalo ng $30,000 mula sa loto pero wala pa rin siya kumpara sa lahat ng nandito. Si Quinton ay nasiyahan din sa komento ni Xavier at inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa habang tumatawa siya at sinabing, kung ibababa niya ang standard, babaan na lang din ang standard dito. Kung tutuusin, hindi lahat ay may mataas na standard pagdating sa eleganse at karaniwang pagpapahalaga. Hahaha. Ang galing mo talaga si Quinton. Tamang-tama ang sinabi niya. Tama yan, tama si Brother Quinton. Totoo ang sinabi niya. Kung walang mababang standards, paano magkakaroon ng mataas na standards? Oh Sage. Itigil na natin. Okay lang ba talaga na pag-usapan ang tungkol kay Gerald kahit na totoo naman ito? Hahaha. Sa oras na ito, naunawaan ni Xavier, Jesselyn at ang natitirang mga dalaga na kasama nila ang sitwasyon habang sumasang-ayon sila sa sinabi ni Quinton. Nagsisimula na ring magalit si Gerald habang nakikinig sa sinasabi nila. Sa oras na ito, naisip niya sa kanyang sarili kung gaano kamahal ng grupo ng mga dalaga ang pera. Ayos lang. Itatapon lang niya ang pera sa kanila mamaya. Okay? Galit na talaga siya.
Sa oras na ito, tinignan ni Quinton si Gerald bago siya ngumiti at sinabi, "Brother Gerald, huwag kang magkamali sa sinabi. Nagbibiro lang ako. Hindi ka galit, hindi ba?" "Well, alam ko na siguradong hindi magagalit si Brother Gerald. Ikaw ba talaga ang tipo ng tao na hindi mabiro?" Sumagot si Gerald ng masungit na pamamaraan, "Quinton, sinasadya mo bang maghanap ng problema sa akin ngayon?" Nauna nang naisip ni Gerald na ang dahilan kung bakit siya inimbitahan ngayon ni Alice dito ay dahil gusto niyang ayusin niya ang relasyon nila ni Quinton. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi siya magkakasundo ni Quinton, inimbitahan niya pa rin silang lahat na mag-enjoy sa dinner ng kasama siya sa isang luxurious at mamahaling lugar sa Manor. Naisip niya na natural lamang na gawin niya ito. Gayunpaman, sa wakas ay naintindihan ni Gerald na inimbitahan lamang nila siya dito ngayon para galitin siya. Oh? Galit na talaga si Gerald. Si Brother Quinton ay binigyan ka ng malaking pabor dahil binigyan ka ng pagkakataong pumunta dito ngayon at naglakas loob ka pa ring magalit sa kanya. Hahaha. Napakasaya talaga ni Xavier nang makita niya ang lahat na minamaliit si Gerald. Bukod dito, lalo siyang sumaya nang mapagtanto niyang parang kinainisan ni Quinton si Gerald ng kaunti. Sa makatuwid, patuloy niyang nilait si Gerald dahil gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa puso ni Quinton. "Sige, tigilan niyo na yan. Quinton, nasaan ang table na hinanda mo para sa amin?" Mabilis na nagtanong si Alice sa oras na ito. Sa bagay, si Alice ang nagdala sa kanya dito at kung magpapatuloy si Xavier sa pangungutya kay Gerald, talagang mapapahiya siya sa kanya. Ayon nga naman sa isang kasabihan, ang may-ari lamang ang dapat manakit sa kanilang sariling aso, tama ba? Halika, umupo ka dito. Dahil sila Yuri at Xavier ay mula rin sa iisang university, dapat lang na kayong lahat ay magkasama. Dinala ni Quinton si Gerald at ang lahat ng kasama nila sa isang malaking mesa. Pagkatapos, isa-isa niyang inatasan sila sa kanilang mga upuan. Si Yuri at Xavier ay hindi tinanggihan na sumamang umupo sa tabi nila sapagkat kung umupo sila sa tabi ng kanilang mga kaklase, malamang ay magpakitang gila si Xavier. Gayunpaman, sa sandaling dumating sila Yuri at Xavier, ang mesa na maaring tumanggap lamang ng 15 na tao ay biglang naging masikip. Ang 6 na kasama dito ay mula sa dormitory ni Alice, 5 sa dormitoryo ni Harper, at si Naomi ay bubuo sa kabuuan ng 12 na katao. Sa oras na ito, si Xavier, Yuri, at Quinton ay nakaupo na din sa mesang ito. Sa makatuwid, nangangahulugan na walang matitirang upuan para kay Gerald. Hala? Nakakahiya talaga ito. Brother Gerald, humihingi ako ng tawad pero walang natirang upuan para sayo. Sakim nang umiti si Quinton at kumilos siya para bang labis siyang humihingi ng paumanhin. Dali-daling nagsalita si Harper, "Gerald, bakit hindi ka umupo dito at sumiksik ka na lang dito sa amin? Hindi maganda para sa amin na magsiksikan ng sama-sama. Alam niyo naman na maraming mayaman at makapangyarihang tao ang pumupunta sa lugar na ito. Kung nagsiksikan tayo, hindi ito magiging maganda sa lahat." Napakamot sa ulo si Quinton at hindi niya mapigilang bumuntong hininga sa oras na ito. "Plano ko talaga na umupo dito kasama kayong lahat para makapag-usap tayo, bago ako umakyat sa stage para sumama sa opening ceremony. Dahil hindi pa naman ako kakain, akyat na lang ako sa stage at pwede na si Gerald na lang ang umupo." "Hindi pwede. Hindi pwede. Talagang hindi." Sumigaw agad sila Jesslyn at ang iba pang mga dalaga. "Kung ibibigay mo ang upuan mo kay Gerald, tapos siya ang nakaupo sa pagitan namin ni Alice. Talagang hindi pwedeng mangyari yon. Bukod pa doon, ayaw namin na umalis ka, Brother Quinton. Gusto pa rin naming mapakinggan pa yung mga kwento mo at makakuha ng kaunting pananaw mula sa iyo." Ang bawat isa ay nagpatuloy sa pagsasalita ng sunod-sunod kaya nailagay nito si Gerald sa isang napakahirap na posisyon. Buwisit. Tiyak nagaganti si Gerald sa kanila sa mamaya. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pagkamuhi sa kanyang puso. Aalis na sana siya sa oras na ito para hindi na niya makita pa ang mga mukha nila. Sa bagay, bad mood na rin naman siya. Sa oras na ito, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng host sa stage. "Tahimik muna tayong lahat. Manahimik po muna tayo. Ngayong gabi, ang opening ceremony ay malapit nang magsimula at ang host ay nagbibigay ng kanyang talumpati sa oras na ito. Ang bawat isa ay mabilis na pumunta sa kanilang sariling mga upuan at ang kapaligiran sa banquet hall ay tumahimik. Walang upuan si Gerald at awkward siyang nakatayo sa gitna ng banquet hall. Natural na naakit niya ang pansin ng maraming tao. "Oh my God! Tingnan mo ang taong iyon.
Bakit awkward siyang nakatayo lang doon? Waiter ba siya? Hindi hindi siya mukhang waiter. Tingnan mo ang suot niya. Sa palagay mo ba palihim siyang lumusot dito para magnakaw ng pagkain at inumin? Hahaha. Nakakahiya naman yon. Ang mahirap na iyon ay walang upuan. Paano ba pinlano ng Ziegler family ang kanilang opening ceremony? Bakit ang kanilang bisita ay nakatayo ng awkward sa gitna ng banquet hall na walang inilaang pwesto para sa kanya? Ang ilan sa mga panauhin ay nagsimulang bumulong sa isa't isa. Sa oras na ito, sa isa sa mga maintables na malapit sa entablado, isang pangkat ng mga kabataang lalaki at kababaihan ang nakaupo ng magkasama sa oras na ito. Ang lamesa na ito ay karaniwang nakalaan para sa mga taong may kilalang mga katayuan at matatag na pinagmulan ng pamilya. Ang banquet hall sa Grand Marshal Restaurant ay napakalaki at kahit na si Quinton ang personal na nag-ayos ng mesa para kay Ales at sa mga kaibigan niya, makakakuha lamang siya ng isang mesa sa gitna ng banquet hall para kay Ales. Sa makatuwid, ang pangkat ng mga kabataang lalaki at babae ay malinaw na napakayaman at makapangyarihan. Ngumiti ang isa sa mga binata sa isa pang binata na nakasuot ng puti bago niya sinabi, "Brother Aiden, Sister Elena, tingnan mo yan. Sa palagay ko nagkamali ang Grand Marshal Restaurant." Hahaha. May isang tao talaga na pumasok dito para manghingi ng pagkain. Ang binata na nakasuot ng puti ay mabilis na tinaas ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon na tinuturo ng kasama niya. Matapos nito, hinimas niya ang kanyang mga mata para kumpirmahin na hindi siya namamalikmata bago siya sumigaw, "Hala! Si Mer Crawford!" Pagkarinig ni ng salitang Mer Crawford, si Elena, na palaging sobrang manhid at walang pakialam, ay biglang itinaas ang kanyang ulo dahil nagulat siya. Sa totoo lang, naalala pa rin ni Elena ang itsura ni Gerald nang makita niya ito sa kauna-unahang pagkakataon. Siya nga. Bumulong si Elena sa sarili niya. Oh my God! Siya nga talaga si Mer Crawford. Nakilala ng ibang mga binata at dalaga si Gerald sa isang tingin lamang. Lahat ng mga tao ay nalilito sa oras na ito. Mer Crawford. Ano pinagsasabi mo, Brother Aiden? Malinaw naman na pulubi iyon. Sigurado ka ba? Sampaw? Ang binata na nakasuot ng puti ay walang iba kundi si Aiden. Nang makita niya ang mga binata na tumatawag kay Gerald na pulubi, agad niya itong sampal sa mukha. Gigo? Sinong tinatawag mong pulubi? Ayaw mo na bang mabuhay? Tinakpan ng binata ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay nang may nahihirapan na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil nandito si Mer Crawford, dapat ba tayong pumunta at kamustahin siya, Brother Aiden? Marami sa mga kabataang lalaki ang nagsalita. Si Gerald ay isa sa mga big boss na nasa likod ng buong Mayberry Commercial Street at ang lakas ng pamilyang Crawford ay higit na hindi maisip. Sinuman ang maaring maging kaibigan si Gerald ay tiyak na tataas sa langit at ang taong iyon ay hindi maubusan ng anumang mga mapagkukunan sa buhay na ito. Bukod pa dito, si Gerald ay naging boss din ni Aiden at ng kanyang pamilya. Siya ay hindi makapaniwala. Sandali lang. Parang may mali. Nanatiling kalmado si Aiden habang pinagmamasdan ang sitwasyon sa gitna ng banquet hall. Nakita niya si Gerald na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng banquet hall at ang ilan sa mga dalaga na nakaupo sa mesa sa tabi niya ay tinatawanan siya. Bigla itong naging malinaw kay Aiden. Ito ay dahil naintindihan na ni Aiden ang sitwasyon ni Gerald noong hinatid niya ito sa campus kahapon. Hindi pa isiniwalat ni Gerald ang kanyang tunay na pagkatao. Alam ito ni Aiden sapagkat si Gerald ay hindi magiging magpakumbaba, low-key kung hindi niya naihayag ang kanyang pagkatao sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa eskwelahan na pinapasukan niya. Bukod pa dito, kung ang kanyang pagkatao ay nalantad na, tiyak na mayroong bilang ng mga bodyguards na nagpoprotekta sa pasukan at labasan ng university. Higit sa lahat, hindi na ipapagpatuloy ni Gerald ang pag-aaral niya sa Mayberry University. Kung sumugod sila doon ngayon, tiyak na ilalantad nila ang pagkatao ni Gerald at walang alinlangan na magbibigay ito ng maraming pansin kay Gerald. Bukod dito, maaari silang maging sanhi ng maraming hindi inaasahang kaguluhan kay Gerald. Sa oras na iyon, nahihirapang magdesisyon si Aiden sa kung anong gagawin niya. Ang ama ni Aiden ay sanay na sanay ang pagbabasa at paghawak ng mga tao, at mahirap na sitwasyon at si Aiden ay ganoon din kahit papaano. Hala, Brother Aiden! Parang inaasar ng kumagna yon si Mer Crawford. Ito ang ating pagkakataon na lumapit at tulungan siya. Hindi lang tayo dapat umupo dito at panoorin lang habang pinagtatawanan siya, di ba,
nag-aalalang sinabi ng isa sa mga second generation rich kid. Siyempre hindi. Pero, dapat niyong tandaan na hindi niyo dapat ilantad ang totoong pagkatao ni Mark Crawford. Sa kung ano ang susunod na dapat nating gawin, lahat kayo ay sumunod lamang sa mga sasabihin ko. May plano na si Aiden at mabilis niyang sinabi sa kanyang grupo ng mga kaibigan ang lahat ng nalalaman niya. Matapos matuklasan ang katotohanan, ang grupo ng mga tao ay nagbuntong hininga. Kung tutuusin, kung sumugod sila kanina kay Gerald, malamang ay nilantad nila ang kanyang pagkatao. Habang si Gerald naman ngayon ay naghahanda ng umalis kaagad. Kung sa bagay, nakakaramdam na siya ng sobrang hiya dahil lahat ay nakatingin sa kanya. Sa makatuwid, siya ay lumingon habang naghahanda siyang umalis sa banquet hall. Kaibigan, huwag kang umalis. Si Aiden at ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay biglang tumayo sa oras na ito at lahat ay tumingin kay Aiden. Kaibigan, kung okay lang sa'yo, bakit hindi ka sumama sa mesa namin para sabayan kaming uminom? Oo nga, kaibigan. Halika dito at samahan mo kaming uminom. Meron kaming dagdag na upuan dito. Sa oras na ito, lahat ng mga tao kasama si Aiden na bahagi ng mayamang second generation ay tumayo na din, at ang isa sa kanila ay pinagpapawisan pa. Ha? Anong nangyayari? Ang batang boss ng Imperial Treasure Pavilion, na si Mar Aiden, ay talagang inaanyayahan ang pulubi na ito sa kanyang mesa. Oo? Bukod dito, si Mar Aiden at ang mga binata at dalaga na nakaupo sa mesa na iyon ay kumakatawan sa siyam na kataas-taasang mga negosyo sa Mayberry Commercial Street. Ang mga ito ay parte ng napakamarangal na mga katayuan. Bukod pa kay Aiden na mula sa pamilyang Baker, maging si Miss Elena mula sa pamilyang Larson ay nakaupo rin sa mesang iyon. Ito ay walang nakakaalam kung anong nangyayari. Ang pamilyang Baker, ang pamilya Larson, at maging ang pamilyang Fisher, na dating namamahala sa Grand Marshal Restaurant, ang nagsimula ng negosyo sa Mayberry Commercial Street at ito ang naging dahilan kung bakit sila yumaman. Malapit silang lahat kay Zack. Ang bawat isa sa mga binata at dalaga ay kilalang kilala. Sa katunayan, sina Xavier, Yuri, Alice, at lahat pa ay nagulat rin sa sandaling ito. Malinaw na narinig nila kung sino ang mga kabataang nakaupo sa mesang iyon, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makilala sila. Laking gulat nila nang yayain talaga ng mga taong iyon si Gerald na umupo sa kanila. Sa oras na ito, nagulat din si Gerald na nandito sina Aiden, Elena at ang kanilang mga kaibigan sa opening ceremony ngayong gabi. Hindi niya binigyang pansin ang lahat ng iba pang mga bisita kanina. Gayunpaman, bigla niyang narinig ang kanilang imbitasyon sa kanya ngayon. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili at alam niya na kung lalabas siya ng banquet hall ngayon, siguradong maiisip ng lahat na talagang pumunta siya rito para humingi ng pagkain. Sa makatuwid, naramdaman niya na mas makakabuti para sa kanya na tanggapin ang paanyaya at naglakad siya para umupo kasama si Aiden at ang mga kabataan nito. Kahit papaano ay magagawa niyang maliitin ang mga tumingin sa kanya ng ilang sandali. Tumango agad si Gerald. Sige. Pagkatapos nito, lumakad si Gerald patungo sa harap ng banquet hall. Naglalakad siya sa ilalim ng mga nagtatakang mga mata ng mga bisita doon, bago siya tuluyang umupo sa walang laman na upuan sa pagitan nina Elena at Aiden. Walang hiya. Hindi niya talaga alam lugar niya. Naglakas loob talaga siyang umupo sa parehong mesa na kasama sila. Hindi ba niya alam ang sarili niyang katayuan? Bukod pa dito, nakaupo siya ng napakalapit sa aming Diyosa na si Elena. Maraming iba pang mga second generation rich kids ang napuno ng inggit at put dahil kay Gerald. Sila Alice, Yuri, Xavier at ang natitirang mga tao sa grupo nila ay gulat na tumingin din kay Quinton bago nila tinanong kung ano ang eksaktong nangyayari. Labis silang naiinis na si Gerald ay kasalukuyang nakaupo kasama ang mga kabataang iyon. Malin naman na ang kanilang mesa ay inilagay sa isa sa mga pinakaprestiyosong posisyon na nasa harap ng stage, samantalang ang kanilang mesa ay nasa gitna lamang ng banquet hall. Kung may nagyaya sa'yo na umupo sa mesa nila, kailangan mo bang tanggapin ang yaya na iyon? Lalong hindi naging komportable ang pakiramdam ni Quinton sapagkat siya talaga ang bida ngayong gabi at siya ang dapat na pagtuunan ng pansin ng lahat. Sa makatuwid, lumapit si Quinton kay Aiden at sa kasama niyang kabataan bago niya sinabi, Mar Aiden, anong pinaparating mo dito? Bakit ang lalaking ito ay pwedeng umupo sa mesa na ito? Bakit hindi siya pwedeng umupo sa mesang ito? Kung ang kaibigan natin na ito ay hindi pinapayagan na umupo dito, lahat kami ay aalis na din. Ngumisi si Aiden bago siya biglang tumayo. Kabilang sa karamihan ng tao,
Ang ilan sa mga boss na nagtatrabaho para sa pamilya ni Aiden ay tumayo din sa oras na ito. Kung nagpasya si Aiden na umalis, natural lang nasusundan din nila ang kanyang mga yapak at agad silang aalis sa banquet hall. Ano? Ang ekspresyon ng mukha ni Quinton ay sobrang pangit. Ito ang opening ceremony para sa Grand Marshal Restaurant na kakakuha lamang nila ngayon, at alam niya na hindi niya pwedeng saktan ang Baker family. Gayunpaman, hindi talaga maintindihan ni Quinton kung bakit ang karaniwang mayabang na si Aiden ay magiging magalang kay Gerald. Siyempre pwede siyang umupo dito. Dahil nagsalita ka na, Mar Aiden, natural na pwede siyang makakaupo dito. Galit na tumitig si Quinton kay Gerald bago siya tumalikod at bumalik sa kanyang sariling upuan. Quinton, anong nangyari? Bakit niyaya ni Aiden ang basurang iyon na si Gerald na umupo sa mesa nila na kasama siya? Hindi ako sigurado pero hula ko na dahil hindi siya nasisiyahan na nakuha namin ang mga karapatan na patakbuhin ang restaurant, at ang kanyang pamilya ay hindi nagawang makuha ito. Plano talaga ng pamilyang Baker na sakupin ang mga karapatan upang patakbuhin ang Grand Marshal Restaurant. Gayunpaman, nagawa naming makuha ito sa huli dahil ang aking tatay ay nagsumikap at gumamit ng maraming koneksyon bago siya tuluyang magtagumpay. Sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sama ng loob sa atin si Aiden. Pero dahil ito ang aming opening ceremony ngayon, hindi namin kayang masaktan siya. Kung sa bagay, ang pamilyang Baker ay talagang isang malaki at makapangyarihang pamilya sa Mayberry City. Iyon siguro ang dahilan. Sa wakas naintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari. Isang malalim na buntong hininga ang nilabas ni Alice sa kanyang bibig at sa wakas ay naramdaman ni Xavier na parang nakahinga na ulit siya. Kung talagang nagkaroon ng magandang relasyon si Gerald kay Aiden na mula sa pamilyang Baker, tiyak na hindi mapapalagay ang pakiramdam ni Xavier. Si Yuri ay hindi rin nakakuha ng pagkakataon na makilala siya, kaya paano maaring maging kaibigan ni Gerald ang isang tulad ni Aiden? Sa kabilang banda, hindi nag-abala si Gerald tungkol sa kung ano ang iniisip o sinasabi ni Xavier at ng iba pang mga kaibigan nila tungkol sa kanya sa ngayon. Pag-upo niya sa lamesa nila, naramdaman niya na talagang nakapagtaka ang mga tingin ng magagandang dalaga na namumula ang pisngi nang makita siya. Lalo na nang makita niya si Elena. Hindi ko inasahan na magkikita ulit tayo kaagad. Sabi ni Gerald habang nakangiti siya. Mark Crawford. Sa palagay ko malamang kapalaran na to, sagot ng mga magagandang dalaga habang nakatingin kay Gerald na may matamis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Naguluhan si Elena nang maisip niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama kaninang hapon. Napagpasyahan niyang sundin ang kanyang ama at marahan siyang tumango kay Gerald. Gerald, hindi masyadong maganda ang relasyon mo kay Quinton, di ba? Biglang nagtanong si Aiden sa oras na ito habang nakatingin siya ng masama kay Quinton. Oo, hindi kami malapit sa isa't isa. Totoo namang sumagot si Gerald. Mabuti iyon. Mark Crawford, mayroon talaga kaming plano na mapahiya at sirain ang reputasyon ni Quinton at ang kanyang pamilya sa publiko ngayon. Pero lahat kami ay natatakot kay Uncle Zack kaya't wala pa kaming ginagawa na kahit ano. Pero kung handa kang suportahan kami, masisigurado naming wawasakin namin si Quinton ngayon. Hey! Anong plano? Hindi mapigilan ni Gerald na magtanong dahil gusto niyang malaman kung ano ito. Nang lumapit si Quinton upang kausapin si Aiden kanina, napansin din ni Gerald na kahit na magalang si Quinton kay Aiden sa ibabaw, halata na wala silang magandang relasyon. Si Quinton ay nagpapanggap na magalang lanang at umatras dahil sa kapangyarihan ng pamilyang Baker. Hahaha! Panoorin mo ang video na ito. Pagkatapos nito, inilabas ni Aiden ang kanyang cellphone bago niya ipinakita kay Gerald ang isang video. Ito ay isang video sa isang malaking kwarto. Sa oras na ito, naglalakad si Quinton sa kwarto kasama ang isang walang malay na babae. Ang babaeng ito ay mukhang 30 years old na ang edad at napakaganda niya. Hindi na kailangang idetalye ang mga sumunod na nangyari. Sa kasamaang palad, ang video ay 3 minuto lamang ang haba at tapos na agad si Quinton. Kahit si Gerald ay medyo nakaramdam ng kahiyan matapos mapanood ang video. Bakit mo siya gustong sirain? Hindi ba normal sa mga binata na magdala ng mga babae? Tanong ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Si Aiden ay nanatiling tahimik ng sandali bago niya sinabi, Mark Crawford, totoo na nasisiyahan kaming magdala ng mga babae. Pero, iba ito para sa Quinton. Alam mo ba kung sino ang babae sa video? Siya ang stepmother niya. Pita! Agad na nanlaki ang mga mata ni Gerald. Ito ay sobrang nakakakilabot.
talagang galit ka ba sa kanya kaya pinasundan mo siya para imbestigahan? Hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti. Sumagot si Aiden, sino ang nagsabi sa kanila na labagin ang hindi nabanggit na patakaran sa pagitan ng lahat ng mga may-ari ng mga negosyo sa Mayberry Commercial Street? Balak na talaga ng pamilyang Baker na bilhin ang rates na patakbuhin ang Grand Marshal Restaurant. Bukod dito, kami na ang pinakamataas na bidder sa oras na iyon at mayroong malinaw na pag-unawa sa pagitan ng lahat na lumahok sa mga malalaking auksyon. Sa huling 3 minuto, karaniwang hindi na kami pinapayagan na magbid pa. Gayunpaman, ang pamilyang Ziegler ay naglagay ng isa pang bid sa huling minuto at iyon ang dahilan kung bakit sila nanalo ng rights na patakbuhin ang restaurant. Dahil sinimulan niya ang giyera sa pamilya ko, magsisimula ako ng giyera sa kanya. Naintindihan ni Gerald na hindi sila naglakas loob na gawin ang kanilang plano bago ang pangyayaring ito sapagkat natatakot silang imbestigahan ni Zack ang bagay na ito at pananagutan nila ang resulta ng aksyon nila. Kung sa bagay, bawal para sa mga may-ari ng negosyo sa Mayberry Commercial Street na makipaglaban sa isa't isa. Gusto mo akong pumayag? Oo. Basta sasabihin mo kay Uncle Zack na huwag kaming sisihin, kami nang bahala sa iba. Walang sinabi si Gerald pero ininom niya lamang ang red wine mula sa kanyang wine glass. Agad na naintindihan ni Aiden kung ano ang ibig niyang sabihin at mabilis siyang nagbigay ng mga tagubilin sa kanyang nakababatang kapatid. Kinuha ng nakababatang kapatid ang cellphone bago niya sinabi, "Okay, maghanda ka na para manood ng magandang palabas." Pagkatapos nito, mabilis na tumakbo ang batang lalaki patungo sa likuran ng banquet hall. Dahil walang pera si Gerald dati, wala siyang nagawa kundi ang mabuli at mapahiya ng lahat araw-araw. Bakit niya ipagpapatuloy na maliitin siya ng iba, ngayong siya ay mayaman na? Sa makatuwid, higit na handa si Gerald na suportahan si Aiden at ang kanyang mga kaibigan. Matapos ang lahat ng dinanas niya, naintindihan niya ang pag-ugali ni Quinton ay kakaiba at napakadugyot. Ang opening ceremony ay nagpatuloy ng maayos. Oras na para sa ribbon cutting ceremony. Bilang batang may-ari ng Grand Marshal Restaurant, natural na si Quinton ang kailangang umakyat sa stage gupitin ang ribbon. "Alice, bakit hindi ka sumama sa akin?" Tanong ni Quinton habang marahang hinawakan ang kamay ni Alice. Maraming tao sa banquet hall ang nainggit kay Quinton sa oras na ito. Lalong nagselo si Xavier dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya minalas. Una, naging sila ng walang silbing mahirap na si Gerald. Pagkatapos, nakikipagdate siya sa isang ordinaryong henerasyon na mayamang anak na si Yuri. Maganda sana kung makakahanap siya ng kasintahan na tulad ni Quinton na may pambihirang yaman at kapangyarihan. Likas na hindi tinanggihan ni Alice ang paanyaya ni Quinton. Magkahawak ang kamay nila Quinton at Alice habang naglalakad sila patungo sa stage. Habang nilalakad nila ang mesa na kinabibilangan ni Gerald, hindi mapigilan ni Alice na tumingin kay Gerald. Parang sinusubukan niyang ipakita kay Gerald na kahit saan siya naroon, palagi silang magkakaroon ng agwat sa pagitan nila. Sinusubukan niyang sabihin kay Gerald na hindi siya maikumpara sa kanila. Tiningnan din ni Quinton si Gerald na parang nagtagumpay siya. Parang tinatapakan niya si Gerald sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng mga bisita. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit galit na galit si Quinton kay Gerald ay dahil noong bata siya, ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay nasira ng isa pang mahirap na tao na katulad ni Gerald. Sa mga darating na araw, sisiguraduhin kong tatapakan ko ang lahat ng meron ka at panatilihin kang nasa ilalim ng aking mga paa. Hindi ka lang magiging mahirap na tao kapag nangyari iyon. Napaisip si Quinton sa kanyang sarili. Umiinom pa rin si Gerald ng kanyang red wine nang bumalik sa mesa ang nakababatang kapatid ni Aiden. Pagkatapos nito, tumango siya ng bahagya kay Gerald na nagpapahiwatig na ang bagay ay nagawa na at maghihintay lang sila para mapanood ang magandang palabas. Sa oras na ito, tumingin si Gerald kay Quinton na mukhang masigla sa stage. Parehong naroon ang ama at stepmother niya sa stage at masasabi ni Gerald na mayroong napaka-abnormal na ekspresyon sa mukha ng stepmother ni Quinton nang makita nito na hawak ni Quinton sa kamay si Alice habang dinadala siya sa stage. "Gusto kong ipakilala sa inyong lahat ang girlfriend ko. Siya si Alice." Ang lahat ng nakaupo sa banquet hall ay nakatingin kay Alice na hawak ang kamay ng kasama niyang si Quinton. Pagkatapos nito, ipinakilala siya ni Quinton sa maraming tao. Si Alice ay may napakagandang hitsura na kahit si Gerald ay hindi ito maikakaila. Likas lamang para kay Quinton na maging labis na ipagmalaki si Alice dahil girlfriend niya ito. "Alice, bakit hindi mo batiin ang lahat ng nandito?" Bulong ni Quinton kay Alice. Kabadong nagsalita Alice, "Kumusta kayong lahat?"
Ako si Alice. Wow! Ganda, paano mo nakilala si Quinton? O nagpasya kang magsimula ng relasyon dahil nagkaroon kayo ng hindi malilimutang pangyayari sa pagitan ninyong dalawa? Oo nga. Sabihin mo sa amin ang tungkol dito para malaman namin ang karanasan mo kay Quinton. Sa oras na ito, maraming mga second generation rich kid ang may alam na imposible para sa kanila na makalapit sa isang makapangyarihang tao na tulad ni Aiden. Sa makatuwid, nagpasya sila na magpakasipsip na lang si Quinton. Pinasadahan ni Alice ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok bago niya sinabi, matagal ko nang kilala si Quinton. Si Uncle Ziegler at ang aking ama ay magkaibigan. Ang dahilan naman kung bakit ako nagpasyang magsimula ng isang relasyon kay Quinton, ito ay dahil lang may ginawa siya para sa akin pagkarating niya sa bansa at talagang natuwa ako sa pangyayaring yon. Wow! Ganun pala. Ang cool talaga ni Quinton. Ang pinakamahusay na paraan ligawan ng isang babae ay ang ipagmalaki siya. Ang lahat ng tao ay hindi mapigilang mainggit nang marinig nila si Alice na pinag-uusapan ang tungkol sa relasyon nila ni Quinton. Hindi naging komportable si Gerald sa oras na ito. Ang couple na ito ay talagang larawan ng kaligayahan. Sisimulan na natin sa Grand Marshal Restaurant ang ribbon cutting ceremony. Susunod, ipapakita ko sa inyo ang mga mensahe mula sa chairman at CEO mula sa iba't ibang parte ng mundo. Pakitingnan natin lahat ang malaking screen. Napakasigla ng host at mabilis niyang binago ang paksa para makatipid ng oras. Agad namang diniliman ang mga ilaw. Nakatingin si Alice kay Gerald na may ngiti sa kanyang labi habang nakangiti din si Gerald sa kanya. Sa katunayan, naramdaman ni Alice na ang ngiti sa mukha ni Gerald ay isang mapait na ngiti lamang. Hahaha! Siguro namamatay na siya sa inggit. Gayunpaman, nang mag-play ang video, biglang nagulat ang lahat ng panauhin. Ang nagpi-play sa eksena ay hindi mga mensahe mula sa chairman o CEO, ngunit ang isang eksena sa hotel. Hindi mapigilan ng lahat ng mga bisita na magulat nang mapanood nila ang video. Ito ay, oh my God. Pagkatapos nito, pinanood ng lahat ang isang eksena kung saan si Quinton ay may hawak na isang babae habang papasok sa kwarto. Bukod dito, ang babaeng iyon ay hindi lamang sinumang babae, ngunit siya ang kanyang stepmother. Boom! Nagulat ang lahat ng bisita. Sa oras na ito, si Quinton ay mayroon ding napakapangit na ekspresyon sa kanyang muka at siya ay namumutla pa. Napatulala din si Alice. Ang pinakakapanapanabik na eksena sa stage ay ang reaksyon ng ama ni Quinton at ng kanyang malanding stepmother. Ano ito, ikaw? Guka. Guka. Nagsimulang sumigaw ang ama ni Quinton sa kanya. Hindi ako ito. Sinong gumawa nito? Sino ang nag-play ng video? Hindi mapigilan ni Quinton na manginig ang buong katawan niya habang nagsasalita. Kahit na sumisigaw siya na itigil nila ang video, nagpatuloy pa rin ang pag-play ng video sa malaking screen. Talagang hindi ito magandang tingnan. Umiling si Alex sa pagkadismaya. Hindi lamang siya nabigo, pero nainsulto rin siya at pinahiya sa stage. Kakapakilala lamang niya sa kanyang sarili bilang girlfriend ni Quinton sa stage, ngunit ngayon, may isang tao na talagang ipinapakita sa lahat ng tao doon ang isang malaswa at dugyot na video ni Quinton. Bukod pa doon, maraming mga reporter mula sa lokal na balita ang nasa banquet hall ngayon. Si Alice ay sumikat na. Paano siya magmamayabang na tulad ng dati? Ikaw, Guka. Pak! Binigyan ni Alice si Quinton ng malakas na sampal sa kanyang mukha. Talagang itinaas niya ito sa kalangitan bago niya ito hinulog sa lupa ng walang anumang babala. Tinakpan ni Alice ang bibig niya gamit ang kanyang kamay habang umiiyak siyang tumakbo palabas ng mainhal. Alice? Alice? Talagang hindi inaasahan ni Naomi na ganito ang mangyayari. Alam niya na seryosong nasaktan si Alice ngayon at dali-dali niya itong hinabol dahil sa takot na may mangyaring masama sa kanya. Samantala, sa stage, sinusuntok ng ama ni Quinton si Quinton dahil sa kahiyang ginawa niya sa publiko. Ang lahat sa banquet hall ay excited na pinapanood ang eksenang ito. Hahaha! Ngumiti si Aiden habang sinasabi, nasiyahan ka ba, Mark Crawford? Isipin mo ang batang ito ay talagang naglakas loob na asarin ka sa publiko. Bukod pa dito, sinusubukan ka rin niyang mapahiya sa harap ng maraming tao, at inilagay ka niya sa isang mahirap na sitwasyon kanina. Sa palagay ko hindi talaga niya inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay. Si Gerald ay nakapagbigay lamang kay Aiden ng isang nakakalokong ngiti.
Sa oras na ito, tiningnan niya si Quinton na nasa stage pa rin. Tinatakpan ni Quinton ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay upang hindi makunan ng mga larawan ang mga reporter. Pagkatapos nito, sinabi ni Gerald, "Okay, tapos na ang saya. Panahon na para umalis na tayo." Hindi man lang sumama ang loob ni Gerald sa kanya. Habang iniisip niya ito, naramdaman niyang karapat-dapat talaga na mangyari ito kay Quinton. Pagkatapos niyang kausapin si Aiden at ang kanyang mga kaibigan, nagpasya si Gerald na bumalik kay La Harper at sa iba pa niyang kaibigan. Walang katuturan para sa kanya na manatili pa dito at nagpasya siyang umalis sa restaurant at sumakay ng taxi pabalik sa dormitoryo. Sa oras na ito, nagkataong si Yuri ay nagdadrive ng kasama si Xavier at siya ay sadyang bumagal sa harap ni Gerald. "Oh, hindi madaling kumuha ng taxi sa gabing ito, tama?" Manhid na sabi ni Yuri. Sa katunayan, orihinal na gusto niyang mamukhang cool ngayong gabi ngunit hindi niya ito nagawa. Sa katunayan, halos natalo siya ni Gerald ngayong gabi dahil sa pag-anyaya ni Aiden kay Gerald na umupo sa kanilang mesa. Kung hindi dahil sa paliwanag ni Quinton, marahil ay hindi na naman makakatulog sila Yuri at Xavier noong gabing iyon. Pagkatapos nito, pareho silang umalis ng walang kahiyan. "Buisit! Ano ang sinusubukan nilang patunayan?" Galit na tanong ni Harper. "Hoy! Balita ko kumita ulit si Yuri. Hindi ba mahirap para sa kanya na makakuha ng kahit $10,000 sa araw na iyon? Narinig ko na nakakuha siya muli ng isang malaking halaga ng pera ngayon at bumili siya ng maraming mga regalo para kay Xavier," sinabi ni Benjamin. Pagkatapos nito, hindi napigilan ni Gerald na bumuntong hininga ng malakas. Matapos makatanggap ng isang senyas mula kay Harper, biglang naalala ni Benjamin na si Yuri ang umagaw ng girlfriend ni Gerald. Sa makatuwid, hindi na siya nagpatuloy na pag-usapan pa iyon. Sa katunayan, medyo nagtaka rin si Gerald kung saan nakakuha ng pera si Yuri pero ayaw na niyang alamin pa ito. Sa oras na ito, biglang nakatanggap ng tawag sa phone si Gerald mula kay Naomi. "Gerald, nasaan ka? Pwede ka bang pumunta sa Emperor Karaoke Bar? May problema kay Alice."